Ayun po, hello po. Hello. Shoutout po. Ano po, nagmakalta. So, ibig sabihin, Erica, walang katotohanan yung mga na meron kang bank account, na meron kang 10 to 30,000 na siguro medyo hinaan ng konti yung yung isang cellphone para hindi mag-feedback. Ayun. Apo. Ayun. So ibig walang katotohanan at sinusugundahan mo yung mga sinabi ni Ma'am Edge kanina about doon kay Ma'am Ian Torres, yung mga sinasabi ni Ma'am Ian Torres. Opo, totoo po yun. Wala pong katotohanan po lahat ng mga yun po. Nag-start po kasi yan, sir, doon po sa page po niya na below the belt na po yung mga sinasabi po ni Ian po sa mga page po niya. Tulad ng, ano yung mga below the belt na yun, na mga sinasabi? Yung pong po niya, pag-akusap po niya ng mga pangit na salita po, wala po kasi ako screenshot dito eh. Basta po may mga pinopost po siya sa mga page po niya na paninira po, opo. Parang kinakaaway po, may kinakaaway po siyang. Pero hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw yung. Hindi ako. So, opo. Tapos hanggang sa po nag-PM po ako sa GC po namin, sa GC po nila, na kasali po kasi doon yung mama ko po. Sinali po niya, tsaka po yung kapatid ko. Ginamit ko po yung account po ni mama. Sabi po ako doon na doon po, nag-PM po ako mismo po kay Ate Glenn po kasi ayoko din po siyang mapahiya po. Kaya po nag-direct PM po ako sa kanya na, Tita Glenn, yung pong pinagpo-post niyo po, baka pwede naman po siguro itigil po muna yun. Mga ganun po. Maganda naman po yung sinabi ko po sa kanya. Hindi ko po alam bakit po nang mas laro po siyang na-trigger po. Bakit kaya nasabi ni Ma'am Inday, sabi ni na scammer ang magkapatid sa page? Bakit kaya niya nasabi yun? So, kailangan sagutin ito naman. Hindi ko po alam kung paano niya po nasabi yun. Kasi po, never naman po kami nanghingi po sa sponsor po na bigyan po nila kami po ng pera po. Pang gastos po namin sa kung saan loob po nila yung binibigay po sa amin. Okay. May sinasabi dito na Ekay, kasama ako dati sa e-lovers, buwan-buwan po nagpapadala kay Ian para kay Ekay, kasama ako doon. So ibig sabihin, kung buwan-buwan, marami ng pera yung na-receive ni Ma'am Ian para sa iyo. Which is magkano lang yung na-receive niyo na pera na mula kay Ma'am Ian? 37 lang po dala ng mga iba yung mga sponsor po sa loob ng mga pinapadala po. Pinapadaan sa kanya, pero hindi ko gano'n. Wala po si Ate Ian po na inaano po doon na nilabas na sariling pera po niya sa mga member po niya yun, galing po yung pera na yun. Na ibig sabihin siguro yung mga binigay na pera, yung kumbaga based do sa mga nakolektang pera na naipon, then yung mga naipadala sa inyo ay nagtutog. Biniklaim po niya na sa kanya po galing yun, parang ganun po. Doon po sa mga nagbigay, meron ba bang may nagawa po bang audit doon sa pera na breakdown yung mga naipadala, magkano yung na-receive at magkano yung lumabas na napunta dito sa pamilya ni Erica? Meron po bang ganun? Ito po ay para doon sa mga nagbigay ng nag-contribution doon para doon po sa mga naipong pera na naibigay. So ayan, naiiyak na si Erica dahil masakit para sa kanya yung nangyari nga naman na ikaw ay pagbintangan na gagamit ng kumbaga gold digger, mga kung ano pa. So kung walang katotohanan, talagang masakit lalo na sa isang bata. Imaginein mo is 21 years old, nakakaranas ng mga ganitong pambabash or yung hindi magagandang salita ang mga naririnig or nababasa. Kaya naiintindihan ng mga tao kung bakit ikaw nag-deactivate ka ng mga social media account. So bakit ba ikaw ay ano bang dahilan bakit
umalis na wala kang social media account? Ano po kasi yung account ko po dati, Parang na-disable po kasi siya, sir. Na-disable po. Di ko po alam kung anong nangyari po. Bakit po na-disable? Ano po, 180 days po bago po siya mabuksan. Okay. Kay sabi ni Lulu, tinakwil ka daw niya at silaw ka daw sa pera ng June A at yumabang ka daw. Ayan, may tanong si Ma'am Levy. Yun po ang hindi po totoo. Yun po ang hindi po totoo. Sa mga hindi po yan totoo. Yung yan pong mga salita po nila. Yan. Wala pong katotohanan po yan. Mm-hmm. Kasi po, kung nasilaw man po ako sa pera po, edi sana po, milyonarya na po ako. Ako nga naman. Sabi ni Ma'am Gigi Gabriel, be, huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, kaya mo yan. Hindi nanalong kasamaan sa kabutihan. Sir Joel, lahat ng basher ni Ikay galing yan kay yan. Kasi lahat ng kapwa niya supporter ay inaaway ng iyan na yan. Kaya nagiging basher po. ni Sa amin po, sa akin po, bumabalik tsaka po sa kapatid ko po. So ibig sabihin yung parang sa inyo nagbabounce yung mga yung mga parang yung mga inaaway po niya ng mga ng mga kabilang grupo po, ganun. Kami po yung binabalikan. Real talk lang, ginagamit lang talaga si Erica. So, Ma'am Shinshing, inamin po ni Ate Gina yung bigay mo na 17K. So, kumbaga na ano naman ito na na-receive at saka na in-acknowledge na na-receive yung kay Ma'am Shinshing. Okay. Tsaka po, sir, gusto ko rin po linawin po yung kung ano po yung pinagkakalat po ni Ian po ng mga picture po na yung dalawang babae po na na scandal po. Hindi po ako yun. Ano yung video? Picture? Picture po. Tapos ang nakalagay po dun, Erica po. Ay siya. Paul yun, pag ganon. Ma'am Ian, medyo parang base dito, parang medyo foul ka dun. Bakit nyo pinagkakalat yung, kung totoo man ito, na pinagkakalat nyo yung dalawang picture na scandal, which is nakapangalan ay Erica. So siyempre, hindi man yan siya yung tinutukoy mo, pero yung pangalan, siyempre, ang isipin ng mga tao, ng mga kapanood. Ang alam po ng mga tao, kasi ginagamit sa ibang pangpalahura pa. Opo. Tsaka yan din pong picture na yan po yung ginagamit po pang balahura po sa akin. Kahit po sa eskwelahan ko po nakarating yung picture na yan. Kahit sa school? Opo. Sa school nakarating? Ay nako, ano to masyadong foul ito Kaya gusto ko pong malinaw po sa mga nanonood po na hindi po ako gumagawa po ng ganyang kalaswaan po. So, kailangan sagutin ni Ma'am Ian ito. Ma'am Ian, sagutin niyo po itong mga bagay na ito. Bakit niyo po ito nagawa? Kung kayo po yung gumawa nito, ay bakit niyo po, ano pong motibo ninyo, bakit niyo po yan ginagawa kay Erica? Kung kayo naman po ay supporter ni Erica, ay bakit po nagmamahal kay Erica? Kasi lagi kong nakikita pag nasa live po kayo is mga e-lovers, sina-shoutout yung mga e-defenders. Kumbaga. Pero bakit parang lumalabas ngayon, ikaw yung ngayon yung nagiging dahilan para masira itong si Erica. So, ayun. Hindi po kasi, Sir Joel, kung totoong supporter po siya, hindi po siya ganyan eh. Tama, kung hindi siya... Sila Tita H po. Sila Tita Angge po. Sila po masabi ko pong tunay na supporter po sa mga tao pong nandyan pa rin po kasi nakikita ko po sa kanila na na never po nila akong siniraan po. Kasi po kung tunay po na supporter po yan si Ian po, hindi po niya ako gaganyanin. So Ma'am Ian, kailangan po ng paliwanag nyo, siguro mayroon kayong ano man yung dahilan nyo, kailangan marinig din namin kung ano yung dahilan nyo kung bakit nyo ginagawa ito. Kung ano man yung dahilan ninyo, pero sana wag umabot dun sa yung
nagpo-post ng mga hindi katotohanan like yung mga skandal na yan. Lalo na kung isang medyo mabigat po na accusation nito yung mga ganun baka po makarating tayo niyan sa mga kataas-taasan pagsisihan natin po sa banda. Kaya po ang dami ko pong nakikita ko po sa mga reactionist po, katulad po ni Bupel po, ni Kapidongski, alas lahat po sa kanila yung mukha ko po nakabalandara po sa nila, kahit di naman po totoo. Wala naman po katotohanan. So, dapat dyan mabigyan din ng action. Magsumbong na rin kayo sa sa cyber, about yun kasi ang nasisira dito is, buti ko sana kung ikaw okay lang kung kami yung mga adult talaga na adult ka na rin naman sabi, pero bata ka pa rin, para gawin nila yung mga ganyang bagay na maaring maapektuhan ka niyan, psychological, lalo na kung mahina-hina ka, talagang pwede kang magkasakit yan sa stress na binibigay nila. So dapat natin yan sa kinaukulan, so yung mga thumbnail nila na walang katotohanan at puro panlalait, pambibintang at pambabalahura, yan po ay malaking natin yan, laban para sa kanila, sa mga taong. Pwede ko bang matanong, Erica, bakit anong nangyari? Bakit nawala kayo sa pagiging beneficiary ng Kalingap? Ayun po. Hindi ko na po po yun kasi wala naman na po, matagal na po. Okay. Hindi ko na po siya po ngayon. Okay din yun. Sige, para iwas tayo sa issue, sa anumang masabi ng iba, no? So, kumbaga, decision mo yun na umalis na lang at para tumahimik yung buhay mo. Pero ngayon ba may mga nag-aano pa, may nag-aano pa rin ba sa'yo, may nagtatapik o yung meron po doon po sa mga reactionist po nung Kalingap po. Meron. Si Bopil. Ayan. So yung pong mga okay. Sige, yung kahit sa mga DSWD, yan mga iparating nyo. Mag-file kayo ng mag-report na ganun yung sige. Opo. Tsaka po si Val Matubang po, andun din po ako. Tsaka po, yung mga sinasabi din po niya, hindi rin po maganda about po sa akin. Mismong si Val Santos Matubang nagsasabi na hindi maganda sa'yo? Opo, nare-reactionan din po niya na po. Tsaka po yung kapatid ko po. Grabe naman. Akala ko, ito nga yung sinasabi ko, yung mga tao na laging sinasabi nila na tumulong, kumalinga sa mga nangangailangan, tapos kinalinga nila pero sinisira din naman nila at sila nagiging dahilan ng pagkasira ng. Yun na nga po, pwede naman po niyang sabihin po sa mga reactionist niya po na tigil po yung pagre-reaction kasi wala naman po katotohanan po yun eh. Hindi ko po alam bakit patuloy pa rin po sila nagagawa po ng mga ganyang bagay po. Na pwede pong di po nila naisip na yung nire-reactionan po nila, po ang maiisip po nung paano na lang po kung mahina po loob ko, Tama. Ano na lang po. Oo. Ikaw yung higit na maapektuhan yan, hindi sila. Sobrang tagal ko po nagtiis po sa mga pambabash po nila. Pambubuli. Sa akin. Isang taon po. Grabe. So, ayan, Val Santos Matubang, yan ang epekto ng mga ginagawa nyo. Yung mga hindi nyo. Yung hinayaan nyo yung mga aso nyo na mampalahura, mag-thumbnail ng ikasisira ng inyong mga beneficiary. Tapos sasabihin nyo, anong ginawa ko sa inyo? Wala akong ginawang masama. Tapos ikaw yung may gana na magdemanda. Dapat kayo yung idinidemanda. Ganyan. Tingnan nyo yung ginawa nyo dito kay Erica. Kung gaano siya naapektuhan. Ayan, di ba kayo naaawa dyan? Isang bata na 21 years old.
ganyan ang ginawa nyo, tinulungan nyo, tapos ganyan naman hirap at sama ng loob ang ibinalik ninyo. Oh, tapos sabi nyo, wag idamay dito ang Kalingap. Ay yan, produkto ng Kalingap yan, no? Yan ang ginawa ninyo. Yung mga sinasabi nyo na tumutulong kayo sa mga tao. Tapos ayan, ito ang isa na namang example ng mga binalahura ninyo. Pinagkakitaan nyo, binalahura nyo nung umalis sa inyo, nung nawala na sa inyo, binabalahura nyo at kung ano-ano mga pagbibintang ang ginagawa nyo. Sa halip na dapat tumahimik kayo, at least hayaan nyo na silang mamuhay ng kanila, pero hindi anong ginagawa mo. Yan na yung epekto hanggang ngayon. Tingnan nyo, umiiyak yung bata. Dahil sa mga pagbibintang nyo. Pinagkakitaan nyo sa mga pagtatapik nyo. Pero yan, ganyan. Sabi nyo, mabubuti kayong tao, maka-Diyos, may mga simbahan pa kayo. Pero tingnan nyo yung ginawa nyo, yan yung epekto. Ano nga po, sir? Tapos sinasabi po nila sa amin po na gold digger po kami. Hindi sana po mas marami po yung pera namin. Kaya nga, no. Sana po, marami na rin po kami napag-ahang bahay. Kung marami po kami pera. Kaya nga, yung mga pagbibintang na gano'n, na gold digger, mga gano'n. So kung gold digger, hindi siya umalis sa Kalingap. Hindi siya nanatili siya doon, sumiksik siya doon dahil kahit papaano meron siya nakikitain at mabibigyan ng financial support galing man sa kanila or sa mga sponsor. So dapat dito talaga makarating kay Rapid Tulfo itong mga ganitong usapin. Balas bagsik mo, hindi balas bagsik. Pati si Banat Bagsik. Ang mga nag-reaction din ng hindi maganda. Po, grabe po, mag-reaction po sana po, sir. Grabe po. Sana nga, kung malapit-lapit lang yung Rapid Tulfo, na pwede yung puntahan talagang dapat ay makarating kayo doon. Po, sir. Sana po, sir, matulungan niyo po kami, sir. Kung ano po dapat gawin namin sa kanila. Okay, ganito muna yung gagawin. Pwede muna kayong magpunta sa pulis, sa cyber, dyan sa pinakamalapit sa inyo, sa munisipyo ninyo. Ipakita nyo yung mga thumbnail sa inyo na mga, lalo na yung mga post na wala namang katotohanan, lalo na yung sa mga reactionist na mga ginawa sa inyo. Video na kung meron pa kayong video nung kung mga pinagsasabi sa inyo, si BSM, yung mga pinagbintang sa inyo, mga pagsasabi ng di magaganda. So pwede natin yung magamit as evidence para mapag-aralan ng cyber kung ano yung pwedeng kaso sa kanila. Grabe itong mga to. So maraming nagsisimpatiya sa iyo, maraming umiiyak din ngayon. Lumawas kayo para mapapunta kay Rapid Tulfo. Kung hindi din lang narinig ang dahilan ng pagtalikod niya sa Kalingap, manahimik kayong mga basher. Kung hindi din lang narinig ang dahilan ng pagtalikod niya sa Kalingap, manahimik kayo. Minabuti na lang po nila na wag nang sabihin para makaiwas po sa anumang pambabash na So sa kanila na lang po yun kung ano man yung dahilan. Hindi ko na rin po pipilitin kung ano po yun. Bakit si Bal ay bumalik na naman sa luluhin ni Erica? Alam naman niya sa sarili niya na binitawan nila si Erica. At luluhin papainan po ng pera para makuha ang samantalang mas maraming pwedeng matulungan. Di ka titigilan pag di mo patulpuan, lalo na yan si Bal, mga reactor. Kailangan talagang pwede naman po siguro mag-ano po muna kayo diyan sa inyong lugar. Punta po muna kayo sa cyber para din titingnan natin kung ano po yung sasabihin nila. Then usap po ulit tayo po. Kung hindi po maayos at at walang magano po tayo. Pipilitin po natin na makarating sa Rapid Tulfo po yung usapin na yan. Opo, sir. Opo, sir. Sige po. Sige po. Ayun. So, ayun po. Doon po sa mga involved po dito, like Ma'am Ian, ayan, Ma'am Ian.
kailangan po marinig po namin yung side ninyo din para hindi po tayo maging bias at isa lang po yung ating narinig, yung side lang po nila. So kailangan din po marinig po natin yung inyong side para fair naman po tayo dito, ano. Okay. Ayun. Sabi niya. Ayun. So sige po, meron pa po ba kayong sasabihin bago po tayo o baka may mga gusto pang umakyat at magsalita? Kayo po, Mama Gina, meron po ba kayong gustong sabihin? Sir, gusto ko sabihin po, yan po ay sobrang po niyan, sinungaling. Yan wala pong katotohanan talaga po yung mga pinagsasabi niyan. So walang katotohanan. Ayan, oh. Ma'am Ian, Opo, sir. pwede niyo pong sagutin yung mga sinasabi po nila. So wala po siyang nilapag sa amin, binigay na pampagawa ng bahay. Wala. Inaambi po niya yung bahay namin. Ayan. Sabi po ni AM Arthur Shelby, huwag sa dait, Sir Joel. Diretso dito sa Manila. Willing kami dyan. Ayan, may mga susuporta po. Opo, sir, gusto po namin, sir, yung anak ko po kasi, grabe na po ang ni Erika, na durog-durog na po si Erika sa social media. Gusto na po namin, kaya po naglapit po kami sa inyo. Tulungan po ninyo kami. Sige. Kung ganito, ang maitulong ko, halimbawa kung may yung matitirhan sa Maynila, para walang matutulungan ko kayo. Marami po, sir, kami. Di ba ganda rin po yung Okay. Sige po. Ano po yung gusto niyo sabihin? Tungkol po sa Kalingap, mga paninira kay Erika, yung mga aso ni Kalingap dyan. Yung tatay ni Rab, sabi po pag niya sa magulang ko, kahit walang katotohanan po, kinukunti niya si Erika, in-interview yung papa ko naman, parang iba naman din po yung mga pinagsasabi, wala naman din po sa ayos. Sana po naririnig ng magulang ko yung kapatid ko, yung kapatid ko, Marvin, Kini, harapin niyo sa pusap tayo. Yan ang sabihin ko sa iyo, huwag kayo traitor. Totoo lang. Lahat kami, marami kami tulong sa inyo. Hindi kayo namin pinabayaan. Totoo lang, yung karabaw ko nabintay nyo, wala kayong abiso sa akin. Hindi ako umimik. Yung pag-hospital kay mama, sino sa inyo nagtulong? Anak ko, si Erika. Yung mga inipon ni Erika, ang mga binigay ng sponsor ng Loyal. Sa inyo na ubos. Bakit ganyan kayo? Yung mga gamit na binili ni Erika dyan, naiwan dyan sa bahay, bakit sabihin nyo wala ng tulong? May mga kapatid ko, sumunod bata pa ako, nagtrabaho ako, sino ang tinulungan ko? Kayo. Nagtrabaho ako sa Maynila, kayo ang tinulungan ko. Yan si Rodrigo, mananawagan po ako sa kanila para marinig nila. Tapos sasabihin nila, anong ginagawa ko sa Maynila? So ganito po, bali, may mga willing po na sumuporta sa inyo, tumulong para kung magpupunta po kayo. Kahit po nag-aalaga sila ng anak ko, ako po ang nagpakahirap sa Maynila para masiportahan sila. Hindi po, yung mga interview ni Papa, yung mga sagot ni Papa, mali po yan, walang katotohanan. Mas lalo po yung kapatid ko na yan na babae. Yan po, Sir Sardido, yan po. Kaya gusto po namin matulungan kung ano pong mangyari sa kanila, makulong sila. Handa po na po ako, handa na po kami. Gusto ko talaga po, Sir, silang mabigyan po ng diksyon. Totoo na po. Kasi yan po siya, grabe po sila. Sir Sardido, gusto ko po kung ninyo po kami tulungan. Okay, sige. Hindi po kami tulong sa inyo. Okay, ayan po. Wala akong kalingap niya, kaya po si Sir, kaya po si Erika, ganito po sa inyo. Ang dahilan po, yan po sa kalingap na yan po, ganito po ang totoo po niyan, nangyari. May isang gabi po yun, mga alas 8 ng gabi. Pumunta po doon si Bombay. Si Pampoy po, pumunta po doon, mga alas 8. So, pinapunta na po siya ni Rab. Yan po yan, Ang sinabihan po kami, andun po, pinilawak po si Papa. Lumabas po kami. Si Robin po, si Tatay Robin. Lumabas po kami po lang. Yung kapatid kong babae, ako, si Papa, yung kapatid kong lalaki. Ang sabi po ni Rab daw, utos po sa kanya, nito po, Tatay Miguel. Sabi po ni Rab,
ganito po. Gusto po daw ni Rob, si Erika, i-content po sa 1 linggo, 4 na beses. Kasi po si Erika po, ay wala pa pong budget. Eh, paano nasa na po yung budget? May nagbigay na po si Kuya yun ng kalahati. Tapos ang sagot po ni Kuya yun si Jun na po ang bahala. Budget raw po sa Bahay. Parang po budget. Ay may 33 views na po siya. Ba't po wala pa po siyang inaano bahay? Yung nga pong iba, wala pa pong 33. Nasa 15 pa lang, 20 may bahay na. Doon po si Mapa tinabangan, saka ako, kami. Nag-usap-usap po kami ng pamilya. Ganito po. Ang sabi po ni Papa, kung ganyan lang din, sabihin mo kay Rob, itigil na yan ng vlog kay Erika kasi si Erika ma-school. Kasi si Erika po, gusto rin po niya ng tahimik, ayaw na rin po niya, nagsasabi na rin po sa akin, napapagod siya kasi ayaw po niyang mali sa school, ayaw po niyang, kasi minsan po, bilad po siya ni Rob, na-late po siya, gusto po niya kasi nagtigil po siya ng ilang taon yun, natigil siya, 3 years, gusto po niya siya, maayos po yung pag-aaral niya. Ayun po, ay ganito po yung pagka-umaga po, pinatawag po na, pumunta po si Rob at si Kikay. Nasakto naman pong wala yung anak ko, saka si May. Nasa ng eskwela ng anak niyang bunso, ng anak ni May. Kami po ang nakausap noon, nandun po ako, saka si Papa, ni Rob. Naroon ako, nakikinig lang ako. Ang sabi ni Papa, itigil na ninyo yan. Itigil na ninyo yan, kay Erika, kasi wala din man nangyayari. Sabi, at pag may nagtanong na bakit si Erika hindi na iba-vlog, sabihin, mag-aaral na lang maayos. Kung wag nang reaction na, ganyan sabi ni Rap, upo daw, upo lulo. Panay upo lulo lang yan si Rap. Yan po ang nangyari. Pero pagkatapos ng ganyan, ang dami na pong pagbabas kay Erika, nakiusap naman po kami ng ayos. Wala po kami nahawakan na pera dyan kay Rap, kahit piso, o nung umalis yan si Erika. Wala po. Wala po kami nahingi, wala po nabigay po yan kay Erika. Wala. So, yung pati po nung birthday ni Erika, marami pong tumawag sa amin, marami daw po nagpadala kay Erika. Marami pong nagtanong, nasan daw yung ganito, ganyan, ganun. Wala naman po yung anak kong... In short, walang nakarating, maraming nagbigay, maraming nagpadala. Wala po nakarating. Walang nakarating nila kay Ram. Opo. Sa Lovers nga po, ma'am, ay sir, may nagpadala doon, bouquet money, in Lovers, yung namin. Naroon po, nakarating. Ay, yung palang, po, loyal. Nagpadala po ng bouquet. Hindi po nakarating. Meron po kaming, tawag doon. Sa kanya? Hindi po nakarating. Opo, hindi po. May resibo po kami. Ayan, ibigay. Nasaan na yan yung po, mga yan pera? po lahat. Marami pong naghahinanay po sa akin. Siya kasi po sila na Brada. May 31 daw, may 40 daw po napadala. Sabi po na Ate Josie. Si Ma'am Nasaan Librada. po? Nasaan po? May 40 daw po yun. Mama mia. Nasaan na, Rab? Ayan ka na naman. Nasaan na yung mga pera na mga binigay ng mga sponsor? Tapos sasabihin nyo, hindi nyo kailangan ng pera ng sponsor. Ayan, nasaan na itong mga pera na ito. So, kailangan talaga ito makarating sa tulpo ng maisa-isa. Talaga ito ng mahalungkat ang bawat So, may mga willing naman pong tumulong. Bali, Sir AM Shelby, bali ganito, i-add nyo sa si Ma'am Gina Panza. Ayan, yung mama ni Erika. Si Gina Panza. Siya po yung para magkaroon po kayo ng contact dito sa kung paano. Dahil si AM Shelby ay nasa Manila. Kumbaga ma-assist po kayo, matutulungan kayo doon para makarating po tayo doon kay Rapid Tulpo at makapunta po. So mag-ipunin lang po natin yung mga ebidensya, mga screenshot, video, short video, clip, para maipapakita po natin doon yung kiniklaim natin na totoo.
Ano po? Ayun, finally, it's the time in vindication. Panawagan sa mga sponsor at tag kay Bombay Joel Salcedo. Ayan. At saka po yung video po natin na to, mag-ano po tayo, i-hashtag po natin kay Rapitol po para ho makarating po ito doon sa kanila. At bukod po doon kung magagawan po na natin ng paraan na makarating po sila sa Maynila para ho makapagsumbong dito. So dahil hindi na ho ito biro, grabe kung nakita nyo po, hindi pa natin, boses pa lang yung naririnig natin kay Erica, pero grabe ho yung kanyang, yung epekto na ginawa sa kanya ng sa nagsimula ito sa Kalingap. Ayan. So, ayan po. So, tama yung pamilya ni Ikay magsalita na kayo di na biro. Ayan. So, share nyo po itong ating video sa Facebook para makarating dito kay Rapitol po. So, ma'am, meron pa po ba kayong sasabihin, Mami Gina Pansa? No. Hello? Nawala po kayo? Nakapolo po, Sir Joel. Isa pa po, si Mama po. Si ate po, pinapatigil na po niya si Ate Ian po na magpara post po sa page po niya na pangbabash po kila Lolo po kasi nga po, sila Lolo po, kami po ang binabalikan po, pupunta po sila Lolo dito sa bahay. Tapos, yun nga po, isang beses po pumunta po dito si Lolo, nasaktan po niya yung kapatid ko kasi nga po nabasa po niya yung pinost po ni Ian po sa page na kung ano-ano po, yung masasakit na salita po, si ate po yung binalikan. Akala po ni Lolo po, inutusan po ni ate po si Ian na mag-post po ng ganon. Kaya po, si Lolo po, pumunta po dito, sinaktan po niya yung kapatid ko. Isang beses po. Kahit Lolo, walang karapatang manakit kahit Lolo. Ayun, so yun yung nagiging damage ngayon. Ma'am Ian, kung may mga ganito pa palang claim, no, na... Kaya po nagkakagulo po kami dito dahil po dyan po sa mga basher na yan po. Pasimula po niyan si Ian po. Tapos, po. So, Ma'am Ian... Alam po namin magiging okay po kami. So, ito yung naging epekto nung napagbintangan ngayon itong itong kapatid at nasaktan ng Lolo. So, pakisagot po itong pakisagot po itong mga akusasyon po na ito. Ano po, dahil kung totoo po ito hindi po talaga tama naman po yung ginawa ninyo kung yan po ay may katotohanan. Kaya kailangan po ay sagutin niyo po yan. Ano po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na masagot po itong mga accusations sa inyo. Ito masasabi ko sa iyo, Erica, panghawakan mo yung mga supporter mo, yung mga maraming naniniwala sa iyo at kaya huwag kang basta panghihinaan ng loob. Basta nandyan sila, nakikita mo yung mga suporta nila, sige, laban ka lang. Nakakaasa po kayo makapagtapos po ako ng pag-aaral po sa mga tinanong niyo po sa akin. Salamat po na marami po sa nagtitiwala po at sumarta po at nagmamahal po sa akin. Anong lalo na kay Marian? Na-never po kaming iniwan po kahit dito po. Ayan, nakikita po namin lalo po yung mga taong tunay po at sa hindi po. Sa kami po ng pinagdaanan po namin. Okay. So, ayan, sabi ni Payatas Boy, kung makikiisa po kayo sa amin, welcome po kayo. Dito lang kami sa Manila. Ayan, marami pong mag-a-assist sa inyo sa Maynila para So, Sir AM Arthur Shelby, Gina Panza, ayun po ang Facebook nung mama para kayo po yung mag-usap para kung paano po yung gagawin at planuhin yung mga dapat gawin. Ano po? So, magiging sabasama na po yan, yung mga reklamo, yung mga sponsor po na nagbigay, na hindi ibinabalik yung pera. So, pag-iisahin na po natin ang punta doon ng reklamo para dito sa mga ito. So, kumusta ka na ngayon, Erica, na i-voice out mo na ngayon, nakapagsalita ka na? Pahinga na po ako ng maluwag po, nabawasan na po lahat po ng hinak po na kinikimkim ko lang po.
Okay. So, okay na. Kumbaga, at least lumuwag na yung dibdib mo. Yung mga kinikamkim mo ay na-voice out mo na. Ayan po, ano ho. So, kung meron pa po kayong idadagdag, sige po, bago po tayo magtapos, yung pong, paki-ano nyo lang po yung page ni Jomar. At para mag-PM po kayo doon para marami pong pwedeng tumulong para makarating po tayo doon sa Manila. Opo, sir. Opo, sir. Salamat, Erica, at nagsalita ka na basta dito kami sa Manila. Ayan, sabi ni AM Arthur Shelby. Ayan, AM Arthur Shelby, yung kanyang Facebook ay Gina Panza. Gina Panza, para madaling makontak. Magkakontakan kayo. Kasi wala pong Facebook si Erica, sir. Walang Facebook. Hack po siya. Mas mabuti yun para ano ho siya, iwas sa mga stress. Kaya hindi na rin po namin kasi para iwas din ba siya kasi nag-aaral po ang anak ko eh. Kaya ako makapag-focus sa pag-aaral. May nababasa siya ng mga kung ano-ano. Pati sa school, pati pala sa school nakarating ito. Panawagan ko po dyan sa mga reactor ng Kalingap. Itigil na po niya yung mga kasinungalingan ng pagre-react sa mga anak ko na walang katotohanan. Dapat ayusin nila. Huwag naman silang gano'n at hindi naman po nila kami kilala. Tama. Hindi nila alam ang tunay na ugali ng anak ko para sabihin nila lang masama. Yung dalawa kong anak. Kung nakikinig siya sa magulang ko, nalalangin ng may na tao sa likod nila, kaya gano'n, mga chuk-chuk-chuk-chuk. Kaya nahimik po kami, sir. Ngayon lang po kami, sir, nagsalita siya kasi ayaw po namin ng gulo. Gusto po namin tahimik. Kasi sobra-sobra na po eh. Parang, sir, pasensya po kasi pati po kayo nadamay po sa ano namin. Gusto lang po lang taga po namin kayo po na makausap. Kaya dito po kami sa ano ninyo. Face po ninyo. O nga po, wala pong problema dahil ako naman po sabi ko nga po, ito pong ating YouTube channel ay isa po yan na ito po yung magiging natin advocacy, yung lapitan, magawing para makarating yung mga boses ninyo o mapakinggan yung mga boses ng mga, lalo na yung mga walang channel, yung mga walang lakas ng loob masyado na magsalita. So ito po yung magagamit, pwede nyo hong gamitin at lumapit po sa akin para makarating po doon sa mga ma-voice out nyo po yung inyong mga saloobin, makarating doon sa mga... Pasalo na po kay Rab po sa kay Kuya, kasi sabi po yung mga aso niya dyan, tigilan na yung pagbabas kay Kikay. Kung sino man lang po dyan. Kasi nananahimik po ang anak ko, nag-aaral po siya ng maayos, di po siya naglalandi, mabait na bata po si Erica. Ayun. So ayan yun ang panawagan, Rab, Bal, patigilin mo ninyo yung inyong mga alagang aso sa mga pambabash, sa mga walang katotohanan at mga mapanakit na mga content, mga salita sa katulad ni Erica at sa pamilya niya. At na nagiging dahilan, wag sanang maging dahilan din yung iba na nagiging dahilan ng pag-aaway ng pamilya. Tingnan mo yung dulo, nasaktan na itong kanyang apo dahil sa pag-aakala na doon sa mga post na yun, dapat naman sana kay Lolo, kinausap muna, hindi agad nanakit. Kung ipinaliwanag, ano ba yung tungkol doon sa post na yun? Sino bang may gawa nun? Totoo ba to, mga post na yun? So, bago humantong doon sa physical na sakitan. So, yun po ang nadudulot ng mga hindi magaganda na yung mga paninira na mga salita at mga post. Kaya sana ingat po tayo sa mga ganung pag-post po. Ayun. So lahat po ng mga nambalahura po sa inyo, i-ano nyo po yung mga link, i-save nyo lang po sa then i-screenshot nyo po yung mga para makita po natin doon sa Rapid Tool po pag nakarating po tayo doon. So ayun, sige po, kung wala na po kayong idadagdag, pwede na po tayong magtapos at muli po yung si Ma'am Mian, kung gusto po niyang magbigay ng kanyang side, ay kontakin niyo lang po ako para may schedule po natin. Ayun. Opo, sir, salamat po. Sige po, sige, Erica, God bless you. Sana ay kayang-kaya mo yan. Hindi, kita ko kung matibay ka .
Alam kong kayang-kaya mo yan dahil hindi mo kita nakikita sa boses mo pa lang, although nandun yung sakit, ramdam na ramdam namin yung sakit ng kalooban mo, pero matatag ka, nilalabanan mo. So, Maraming salamat po Sir Joel po sa ano niyo po. Kasi po, parang nalinawan din po yung mga tao po sa mga haka-haka lang po na wala naman po katotohanan. Yes. At least po, mas na ano po yung sana po makaano po sa pag-iisip po nila, lawakan po nila yung pag-iisip nila. Sige. Ayun. So, ayan po, narinig niyo po si Erica at ang kanyang mama at yung isa pong sponsor kanina. At yung sa part din po ng kanyang kapatid, ayan po, yung mga istorya po. Sana po dun sa, nalinawan po kayo, kahit pa paano dito sa mga, yung may mga agam-agam sa inyo, na mga, ngayon, nasagot po nila at mismo sa kanila mismo nang galing, sa mga bibig nila nang galing, yung mga, at hindi pinapatuto o pinapasinungalingan yung mga akusasyon tungkol sa kanila. So, ayun po. So, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Gina Panza, Erica. Opo, sir. Salamat na marami po sa inyo, sir. Okay, sige. Kung meron pa kayong sasabihin, pwede uli kayong at ganito po yung gagawin natin. Tawag na lang po kami, sir, sa inyo po, sir. Okay, sige. Sige po, Ma'am Gina Panza, bali magko-communicate po tayo para ho doon sa mga taong gusto tumulong. Medyo ko naman po tayo, sir. Sige po. Gano'n lang po kami sa iyo. Okay po. Sige po. Salamat po. And bye-bye po. Salamat po, sir. Salamat po marami. Okay. So, dito sa sinabi nila, na kung bakit umalis si, ang gusto ni Rab ay i-vlog ng 4 na beses sa isang linggo. Itong si Erica dahil dahil wala pang para makakuha ng sponsor, para mapatayuan ng bahay, kuha ng sponsor, siyempre kikita sila, kaya gusto nilang i-vlog siya ng i-vlog. So dahil pag kukunti nga naman yung yung views, hindi makakaya na patayuan ng bahay. So, kahit malaki na yung views, nabi ni Mamay, nasa 33 rin daw. Hindi ko alam kung 33,000 yun. O siguro 33,000 yung o 300. 330,000 na views. Kaya gusto i-vlog ng i-vlog para nga naman more vlogs, more revenue, no? So, ayan po, magpapaalam na po ako, binabati ko lang po si Sir Mayo Glenda Aguilar. Puro kasinungalingan pinagsasabi ng mga inang yan, bakit pinapaabot pa nila ng 1 taon bago sila magsalita. Ay grabe, Glenda Aguilar. Parang kilala mo sila. Kaya nga po sila wala po silang saan po ba sila magsasalita? Wala naman Yapon channel. 33 episode po, sir. 33 episode. Nasabihan na ng lupa, papabahayan na nga sila. Nabilan ng lupa si Erica, ang nagdesisyon na ayaw na nilang magpa-vlog. Kaya tinanggal si Erica ng scholarship kasi ayaw niya ng magpa-vlog. Di na niya kukunin ang pang-allowance ni Erica. Doon daw niya kukunin. Okay. Thank you, sir, sa pagtulong kay Erica. Sama na makarating po para mabigyan ng leksyon ng mga yan. Yes po. Ayan po. Ipupush po natin, yung sa abot ng ating pong makakaya. Okay, bye-bye po. And ayan po. Sa 294, ayan po. So, maraming salamat po.